So, puro FD na lang tayo lately, 'di ba? Ngayon, pupunta naman natin si Chrissy para madalaw natin. Tingnan natin kung ano update ni Tito Ace kay Chrissy natin. Pero bago lahat 'yan, dahil bago exhaust natin, sound check muna tayo dito sa FD. Ganda na tumunog. Layo dun sa straight pipe natin dati. Ngayon naka full exhaust na tayo. Nakita nyo yun sa previous vlog. Kung hindi nyo pa nakita yung panoorin nyo yun sa previous vlog. So tara, samahan nyo ko. Dadalhin natin tong FD na to sa powerhouse. Ayan o, pati gauge natin maayos-ayos na. Let's go. So check habang maandar. Talagang ginawa natin sa exhaust natin. Nag-free flow muffler na tayo from straight pipe. Tapos lagi tayo ng 18-inch resonate. Pero marami pa tayong gagawin dito sa FD na to. Marami pang kailangan ayusin. Malayo-layo pa kailangan natin madating para ma-fully na maayos lahat. Tapos may paghahandaan tayo. Pero in this video, it's all about Chrissy muna. So abangan nyo yung update sa FD in the next few videos siguro. Pero ngayon, tara, punta na tayo powerhouse. Okay, so we're here, powerhouse. Ayun, may FD na naman na naka-type R sa harap natin. Nakakainggit. Ayan, nakakainggit. So tara, tingnan natin si Chrissy. Okay guys, so ayan na si Chrissy. Little update lang. Nasampa na yung engine, nakabit na yung mga headers, nakabit na yung shifter cable ata. Hindi ako sure. Tingnan natin. Ayan o. Nakabit na yung headers, ayun yung mounts. Oh. Ha! Sport! Tinanggal yung oil pan kasi may papagawa tayo. Meron na tayong compressor, meron na tayong naka-EPS na tayo, so hindi na kailangan ng power steering. Halos kompleto naman bubuin na lang. Yung manifold nga, funny thing, dapat dadaling kay manifold, intake manifold here. Libutan ko. Galing. Ganda ng valve cover nito. Oh, ganda. Mukhang busog. Pero hindi pa rin siya kay. No? Thank you. Thank you. So, tapos, aside from that, meron tayong bagong roll cage. Ayan o. Roll cage. Fabricated by Powerhouse. Pina-full weld ko na siya para wala ng kalasan. Ang ganda ng gawa. Tapos, ano siya? Color red para matching sa side mirror natin. So, bukod sa update natin kay Chrissy, may update rin tayo dito. May mga big plans na gagawin si Tito Ace dito sa race car na EG niya. Ayan o. Pwede mo na ba i-announce yun? Gagawin mo dyan? Wala pa. Secret daw, baka makita ng asawa niya. Mayayari siya nun. Mahigpit pa naman yung asawa ni Tito Ace. So, yan yung makina niya ngayon. Tapos, papalitan na tong doors. Lightweight na. Yung roll cage niya, ni-redo rin. Ayan, redo. Yan yung ginagaya natin. Sana maging ganyan, no? Yung atin. Magla-lightweight na daw siya. Tapos, meron pa siyang bigger plans for this car. So, kaabang-abang yan. So, meron rin dito yung GTR na kulay orange. Na naka-Airsus. Naka-custom hood. Sino nakakaalam ng kung kanino to? Ayan. Sino nakakaalam? Bibigyan ko kayo ng clue, Teka, bibigyan ko kayo ng clue. Bibigyan ko kayong clue kung kanino to, Sino makakaalam? So, going back kay Chrissy, ang kulang na lang dito, intake manifold, tapos lalagyan ng mga linya ng aircon, kukulayin yung roll cage, tapos bubuin na ulit lahat. Ang problema ko na lang is the ECU and the wiring. Medyo mahal ng ECU. Professional advice ni Tito Ace. Ayan si Tito Ace, oh. Siyempre makikinig tayo dyan. Ang sabi niya, avoid using fuel tech for daily cars. Maski si Jer sinasabi yun. Ayan, So, hindi tayo mag-fuel tech na FT450. I mean, kung gusto nyo, bahala kayo.
Pero yun yung advice, professional advice nila sa akin ng tuner and builder. So, doon tayo makikinig. Meron si Jer na gusto na ECU from Australia, pero ewan ko. I'll try to look for K-Pro para hindi na rin maraming pa. May K-Pro ngayon. Di lalong tatagal pa ulit. So, yun. Try natin maghanap ng K-Pro. Ito na, yung katangahan natin. Naiwan yung intake manifold. Yung intake manifold ni Crazy. Kung ano pa yung pinunta mo, yung pa yung naiwan mo. Ayan na, intake manifold. Thank you, thank you. So, while we are here sa Powerhouse, ikot na lang rin tayo. Tingnan natin mga builds sila dito ni Tito Ace. Actually, nakaikot na ako dito. Dami nilang K-series na ginagawa. Like this EG. Diba? Mas makinis siya kaysa sa atin. Gusto ko rin tong corner light. Tsaka, hindi ko alam kung gusto ko frosted. Sabi nila mahina daw ang frosted. Pero gusto kong clear na corner lights. Yung ganito natin, smoke kasi. Tapos amber. So, gusto ko magpalit rin nun. Pero tingnan mo naman, kinis pa nun sa kanya. So, naka-K-swap rin siya. Naka-skunk 2 na manifold. Yung atin stock lang. K24 rin yung sa kanya. Hotspot and everything. Yan. Built by Powerhouse. Tapos, beside it is the GTR. Sabi ko sa inyo, hulaan nyo kung kanina yan. And at the back, nandun pa rin yung EK hatch na K-series rin. So, bilangin nyo ko ilang K-series yung binubuo dito. Ikutan natin ha. Tapos, of course, kung hindi nyo pa rin nakita itong dalawang to, one of these two Mini Coopers na naka K-swap is turbo. Tingin nyo kung alin dyan. Kita naman dito eh. Kung matalas yung mata nyo, kita nyo kung alin dyan yung K-swap na, K-turbo na Mini Cooper. Tapos here's another good looking FD. Naka-feels na kit siya. Aayusan rin ng may-ari ito. Yan o. Kasi meron problema to. Pero pogi, di ba? Feels. Gusto ko, yan yung, kung tutusin, gusto ko ganyan yung itsura ng FD natin. Front end. Ganda. Pero ang problema kasi niyan, ito. Ayun o. Kita nyo? Yan. Yan ang problema niyan. Bakit ganun? Naka K24 na rin yan, pero bakit ganun? Diba? So, yung Alphard ni Tusog nandito rin. Meron siya i-upgrade dyan. Abangan nyo yan. Alam mo, sa totoo lang, naaasar ako pag nandito ako eh. Sa Powerhouse eh. Kasi puro FD laman, no? Tapos K-swap pa to. Ayan, no? May another ongoing K-swap na FD dito lalagay. Kailan kaya i-atin? Yung Fiesta nga naka-K-swap, yung atin, di pa rin. Ano ba naman yan? Buti lang si Crisik naka-K-swap na. Kung hindi, lalo lang tayo maiinis. Ito, EG. So, ganda rin. EP Racing Wheels. Tapos naka 225, 45, 17 na Nankang. Lapad, brown glass. Mga race car. Magandang araw din. Oh, bakit parang natuod ka na dyan sa kinatatayuan mo? Tapos, Kanina pa kita ito, the other side, B-Series na EG. Race car rin to. Gagawing race car rin to. Ayan, halata naman. Oh. Naka-roll cage pa siya. Full cage. Fully welded na roll cage. And, sa harap niya, ito ang pinaka gusto ko dito. Na FD. Meron siyang K20. Hindi lang basta K20. K20 Type R ng FD2. Grabe. Yan yung swap niya dyan. Tapos, kompleto yung kits niya. Brembo brakes sa harap. Type R kits. Type R interior. Talagang buong Type R na siya kung totoosin. Ayun o. Pati yung switches niya. Sa sidings niya. Pang right hand drive kasi walang left hand drive na FD2R. Yung wheels niya. Yung preno niya sa likod, naka-red na rin. Buong kit niya kompleto yung body kits niya ng Type R. Sobrang solid talaga ng build na ito. Hopefully, dumating rin tayo sa ganyang build kasi pangarap ko talaga FD na ganito. Yan ang pinaka-favorite ko talaga na Civic sa lahat. Yan yung atin. Ay, hindi pala sa akin yan. Kay
Chino, kay Tusog yan. Going back here. Sa loob. Welcome ka sa bahay namin. Ayan, naka-type R seats, rear seat, gauge. Hindi ko lang alam kung saan galing yung dashboard. Kung import siya from US para black or kinulayan nila. Kasi yung dashboard natin locally, hindi ko lang alam kung meron black. Hindi ko sure. Wala yung FD expert natin, nasa La Union eh. Tapos, eto pa. So, nabibilang nyo ba kung ilan yung mga K? Eto pa, isa. Kakaibang build. Honda Accord. Ayan, oh. Grabe. Nagkaroon kami dating ganito, 2.4 automatic. Sarap rin drive-in, comfort, parang ganyan. Kasi, tapos local na K24, tapos automatic, yung ganyan namin dati. Pwede na, mabagal siya, pero, kumbaga, hindi mo namang pang-racing yan. Pero ito, ginawa niya, kinay-swap niya ng I would assume na JDM na makina. Tapos naka FT450 pa siya, naka manual na siya, 'di ba? Pag natapos to, exciting to gamitin. Sobrang solid nung kaha niya eh. So I would assume na bumili sila ng half cut na Type R, tapos nilipat nila lahat dyan para makumpleto siya na Type R talaga, which is very expensive talaga. Hindi na biro yung ginawa nila dyan. Talagang magkano ang half cut ng Type R? I would say around 700,000. Kasama yung seats, kasama yung gauges, everything from the front, interior, pero kalahati lang. Mga ganun. Tapos, syempre, isa-swap mo pa. Pihanap ka pa dashboard. 'Di ba? Very expensive car. Pero, sobrang sulit niyan. Ito yung mga masasabi mong passion builds na to. Kasi would you spend that much on something like this, 'di ba? Grabe. Meron pa pala isa dito sa labas. Ayun, oh. Talagang inaano tayo ng mga FD. Mas kompleto lang yung isa, pero yan rin na kay swap rin yan. Tapos inaayusan rin nila dito. Eto kaya kailan, no? So my question is, bakit kung kailan nag-aayos ako ng FD tsaka dumadami yung FD mo dito na ano? Nangaasar lang sila na, oy, ikaw naka R18 automatic ka lang, kami naka K-swap ka. So, bakit nakaparada yan dito? Hindi ko rin alam. Tusog, alisin. Grabe to si Tito Ace, ha. So for someone na naka R18, what do you do sa subframe or ano para ma-K-swap siya? We add fans. Ito, yung mount sa baba. Tapos, technically yun lang? Yeah. Ba't sabi ni Chino parang mahirap daw? Mahirap. Dapat doon na lang natin kinabit yung K24 sa FD. Hindi, marami kailangan sa FD. Oo. Harness, ganyan. Dito sa mga mounts na to, ito wala na to. Nakikita ko dun sa kabila eh. Ito, hindi. Ito kasi 2.0 talaga to naka... Ah, ito! Ah! Meron naman... Akala ko 1800. R18 Iba yung mounts din, no? So ito kasi since 2.0 na siya, ito lang nilagay mo. Hindi, wala na. Meron kasi talaga. Meron na talaga to. Pero sa R18, pwedeng yan lang lagay mo? Pwedeng wala yan, pero magmamounts ka na matigas. Oh. Yeah. So yun. So is it better na, kunyari, bili ako ng 2.0 na FD, tapos i-swap na lang natin? Mas Or madali lang ang trabaho. bilang 1.8, Mas swap malaki ang na. gasto, syempre. Mas mura naman yung ano, yung 1.8 kaysa sa 2.0. Oo, parang nagbabalance out lang din siya mag-isa. So anong ideal suggestion mo? Professional suggestion. 2.0. 2.0. 2.0 na manual or maski automatic? Manual. Mas mahal pa lalo, no? Pagka di mo kaya, huwag ka pumarera, di ba? Pwede mo ba gamitin yung stock ng 2.0 transmission, tapos upgrade mo lang ng 2.4 yung... Yes. Pwede ganon. Si DJ nakaganon, di ba? Si China man, ewan ko sa'yo. Sabi niya,
Sabi ni China, dadalhin niya daw dun sa garahe ko yan. Sabi ko sa kanya, sigurado ako, pag dinala mo sa garahe ko yan, mawawalan kang pyesa. Gaganda yung FD namin. Lipat ko lang. Ayan na, dinikitan tayo ni Tito Ace ng sticker niya at ni Tito Jel. Imbes na tayo magdikit, siya na nagdikit. Ayan, sinisipat niya na. Kikay-swap na namin to. Secretly. Gugulatin niya na lang ako. Kasi talo siya sa pustahan eh. Talo siya sa pustahan eh. Ha. K-swap the FD. I petition to K-swap the FD. Since tapos na yung working hours natin, nagkukuskus na si DJ sa sarili niyang FD. Ayan na. Diba? Ginto. Nakakita siyang ginto. So, uwi na tayo. Ayan na. Let's go. Bye-bye Tito Ace. Thank you. So, sana nag-enjoy kayo dito sa Powerhouse. At kuminang-kinang yung mga mata nyo sa mga K-series. Nabilang nyo ba kung ilan lahat yun? Comment down below. Let's go. Start natin yung FD. Pakinggan nyo ulit. Tahimik na yan. Oh, di ba? Ganda. Wow. Let's go.